Bago ko po ibigyan ng definition itong meta-church kasi napakinggan nyo na siguro iba kong videos. Gusto kong pag-usapan nyo ito kasi ang purpose ko po dito, pag-release po mamaya ng manual, gusto po nating i-bulletproof yung manual. Ibig sabihin, hanapan nyo ng butas. Hanapan nyo ako ng mali. At gusto ko, kung meron akong mali, sabihin nyo sa akin. Huwag muna kayong uuwi, saka kayo mag-Facebook. Ay, mga sa demonya naman tinuturo niya. Ngayon na tayo mag-usap. Kasi ako naman po ay willing matuto. Madali lang ako kausap. Diba? Kita nyo, naglalakad ako. Ang dami nagpapapicture. Kahit toilet ako, gumingiti pa rin ako. Madali naman ako kausap. So, iniling ko rin na magsuot kayo ng casual wear para mas relax po kayo. So, pakiayos nga po yung upuan nyo. Kung medyo nakatagilid po kayo, medyo pihit po rin yung sila nyo para dito kayo nakaharap. Para sapul na sapul talaga kayo sa mga sasabihin. Okay na? Alright. Nire-record po ito ni Allen. Salamat po sa GHM, Pastor Ian, and Pastor Joy na nagpahirap po sa atin ng kalang maliit na video cam. Kala ko naman yung video cam maliit, ganun. Kasi yun lang ang video cam ko. Yan po ay care of GHM. So, bago po tayo magpasimula, guys, ko lang po ipakilala sa inyong aking may bahay of 49 years. Si Tita Kay. Si Tita, tumayo ka man. Yan po si Tita Kay. 18 years old po ako nung nagpakasal kami. Ayaw sa akin ang magiging biyenan ko. Kasi mukha lang akong Chinese, pero wala ako nung pera ng Chinese. So, nagtanan po kami. Tinanan ko siya. Hindi pa po ako born again noon. And then, nagpakasal kami at nag-reception kami sa Toho Restaurant sa Escolta sa halagang 170 pesos. Anyway, nung taong yun, 1977, ay nandun si Billy Graham sa Pilipinas, nagkalat ang gospel tract sa mga kalsada. And then, nakapulot ako ng isang gospel tract na hindi ko maintindihan, kaya huwag kayong gagawa ng ganong gospel tract. Ang nakalagay, God's Plan of Salvation. Tumawag ako sa number, ang sumagot sa akin ay Baptist Bible Church Santa Mesa at sinabing ko, ano po ba itong God's Plan of Salvation? Tinanong ako na nakakatakot na tanong, born again ka na ba? Binaba ko ang telepono. Akala ko may bayad. So binulabog ako ng maliit na gospel tract na ito ng maraming araw. So na-desisyonan kong kunin yung gospel tract at isingit sa ilalim ng aking lamesa na punong-puno ng pornographic pictures kasi nagtatrabaho po ako sa isang shop ng General Motors. At ang mga kaharap ko doon araw-araw ay mga mekaniko na nireregaluhan ng Playboy magazine ng mga customer namin. So siningit ko siya doon, sakaling makuha ko yung atensyon niya. Hindi ko pa rin maintindihan hanggang noong January 1st, 1978, naglakas na loob akong lumabas pagkatapos ng putukan, linggo yun ng umaga. At nailid ako ni Lord doon sa isang church, sa Bible Baptist Church, Mandaluyong, kung saan natagpuan ko isang napakagandang lalaking pastor, nakakulay dilaw, bulaklaking kurbata, amoy santan, tanchotik na plastic na salamin, at maitim na mama na English ang salita. Come on, young man, sit down here. Amerikano to maitim lang. And then that morning, sabi niya, you come and attend our service, you know. Ako naman, 18 years old, okay, tumakad ako, matend ako ng service. For the first time, nakapasok ako sa hindi Catholic Church. Ang unang kanta, Oh, victory in Jesus, my Savior. Iba to, ako maganda itong nangyayari dito. At ng araw na yon, sa altar call, tinanggap ko aking Panginoon. At ng araw din yon, kinumit ko ang buhay ko sa Kanya kahit hindi ko alam kung anong pinagkukumitan ko. Sinabi ko lang sa iyo ang buhay ko, Lord. 1978, January 1st. After I committed my life to the Lord, sumunod na taon na yon, may altar call na naman. Lahat mga gusto maglingkod sa Panginoon, Bible school, ano kaya yon? Nag-forward din naman ako. Nag-Bible school ako. Sa silamang taon ko sa Bible school, litong-lito talaga ako sa mga pinag-uusapan sa Bible school. Hanggang sa naisipan kong kontrahin lahat ng tinuturo sa Bible school. Kaya pagka-graduate ko sa seminary, 1983, April 1983, I thought, merong something dito na hindi ko maintindihan eh.
So at that time, meron akong associate pastor na 4 years younger sa akin, si Pastor Lito Sampan, na naging kabady-bady ko. Binanatan kami ng denominasyon. Umupo kaming dalawa, 15 mga arsobispo ng mga Baptist denomination, at binugbog sarado kami ng 12 oras. Pero panalo kami. Dahil kinake out kami sa... Hindi nila kaya eh. So, sino nag-top? Eh di sila. Oh, top. Pastor Lito Sampan. Nasaan si Pastor Lito? Sana? Pastor Lito, tayo, please. My partner. Gusto ko sana siyang tawaging Reverend Dr. Lito Sampan kasi yun na talagang totoo niyang title. Kaya lang sa Meta Church, bawal tumawag ng Reverend Doctor. Kaya Lito na lang siya ngayon. Lahat ng panganganak ni Tess, nasa si Tess? Tuwing mga anak si Tess sa kanilang 4 na anak, nandun si Tita Kay sa tabi niya. Yun ang kanyang palaging kwento. At ang unang generation ng Mandaluyong Bible Baptist Church, nandito ang ilan sa kanila. Patayin natin ang mga taga Bible Believers Church ng Mandaluyong. Hindi na sila Baptist ngayon, Bible Believers Church. Okay? Panguna ni Pastor Joji. Ayan po, mga young people. Dati young yan, pero hindi na masyadong yan. Naging mga, sige pa, ayan. Ha? Patayin natin. Para ma-recognize nyo lang kung sino sila. Para matanong nyo rin kung kulto ako o hindi. Yung nakasombrero mama na yun, si Pastor Kiko yan. Notorious yan sa 29 de Agosto kanya. Tumitira nun. Pero naging pastor. Malala dyan si Pastor Rolly Villaflores, sumisimba yan, bangag, nakaganon. No? Ngayon naintindihan nito. Na born again, na-baptize sa church na yon, pastor na ngayon after so many years. Saluduhan po natin. Maraming kwento yung mga yan, lapitan niyo po sila dahil marami silang kwento. Ang nag-organize po nito ay team ng mga galing doon. Si Miss Rachel Villanueva ay isa po sa mga young people namin nung araw na siyang nag-organize ito. At kumakain. Ayun na si Rachel. Ay, si Miss Rachel sa pintuan. Yun po, yung babae na yan. Mabait po yan. Mukhang medyo matapang lang, pero talagang nagpapastor yan ng mga pastores. So, si Rachel po ay isa sa mga staff ng Compassion Philippines o Compassion International. Sa susunod po linggo, meron po kaming conference ng mga pastor sa Compassion International dito po sa May Pasay City. Meron po 750 pastors under the Compassion International Ministry. At meron po silang di na mabilang na dami ng batang sinusuportahan. So, she took the time to organize this conference, this workshop, and I'd like to just honor God for her effort. Kasama po niya si Precious at saka si Olive. Nandiyan pa rin sa likod. Nakita niyo mga sumalubong sa inyo, mga ladies. Kahapon pa po sila dito para ihanda ang event na ito. Ay, nasa yung mic ko? Sorry. Introduction pa lang na metog, mga isali. Nasaan ba? Ito po si Allen. Binata po ito. Kakasal na siya next year. Dito niya gustong ikasal. Okay. Saan mo sinasabi ko? Alright, so I just want to recognize some people here dahil baka po umuwi na iba sa inyo, hindi niya marinig ang aking kwento. And these are people that I honor. That's the first generation of people that we led, kami ni Tita Kay. I was 25 years old nung ako po ay magsimulang magpastor sa Mandaluyong Bible Baptist Church. Since kinake out nila kami, pinalitan na lang namin ang pangalan sa Bible Believers. Mas patindi, di ba? Bible Believers. Kaya, totoong mga Bible Believers siya ka. Titingnan ko mga doktrina nito kung tama pa rin. Si Jojo at Jinky Pelingon ang nangunguna sa kanila. Pareho po silang mga accountant at sila po ang tagapanguna doon. At Pastor Lito, pinamanahan natin ito ng 60 million pesos. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Kasi yung property ipinagtanggol namin ay 60 million pesos na ang halaga sa kasalukuyan. So, bigyan niyo sa akin yung 10 million para mas marami pa tayong ibenta. Ang sumunod na generation, 10 years later, ay tinawag po ako ng Panginoon magpastor sa isang church na tinatawag na BF Homes Bible Church. Doon po nagpasimula ang pagkaubos ng aking buhok. Sa gitna ng matinding mga digmaan sa loob ng church na yon,
institutional church, meron po ako mga naging very close friends. Very close friends. At ang mga pinalitan na rin po nilang pangalan. Dahil sa pagmamahal nila siguro sa akin, pinalitan na nila yung pangalan na Radiance of the Almighty God. Parang, wala akong impluensya doon, ha? Kasi yung church ko, Radiance Church, Radiance of Jesus Christ ang pangalan. Sila Radiance of the Almighty God. Pinalitan na, wala akong, doon, hindi ako nag-ano doon, ha? Di ba? Tawagin po natin ang grupo ng mga taga-Radiance of the Almighty God na grupo. Ayan. Yung po ang kanilang pastor, si Pastor Reynaldo Tobalado. Kasama ang kanyang asawa na si Diday. Lapakan natin itong grupo ito kasi ang mga naging tagapagtanggol ko po dyan sa gera ay si Pastor Maurice Ramos, sa pang evangelist. Bumuo po ako ng mga young couples group na sinandigan ko habang inuupakan ako ng mga masasamang espiritu. Hindi to. And then they're very precious to us. So palapakan po natin. Thank you so much. Gusto ko lang pong i-highlight si Pastor Dodo. Dahil si Pastor Dodo po ay pareho rin ng kwento mamaya ni Pastor Jim. Janitor po siya sa aming church. Siya po ay janitor ng church. And eventually, nag-rise up siya sa leader's position hanggang naging senior pastor ng church. The church is 43 years old. Yan. So bago po siya naging pastor, ay yung mas matanda pa sa amin, dalawa, na father po ni Emeline, si Papa June Mamawag, ay nagpastor po ng 15 years. 15 years. So, yan po. Yung mga church planter po yan. Mga iniwanan ko ng binhi. Okay, God bless you po. Thank you so much for joining us. So, second generation. Pinapatayo ko to para malaman niyo lamang po na hindi ko to pinagmamayabang. Sinasabi ko na nag-iiwan ka dapat ng legasiya kung saan ka magpunta. At ang mga to, iniwan ko. Alam ko masama ang loob nila hanggang ngayon. Ay, siguro. But that was the purpose. Ano sabi ni ni Pastor Paul? Kaya tayo nagsasama-sama para magkahiwa-hiwalay. Then later on, lumipad na po kami bago kami lumipad sa Australia, we planted another church, yung Shekinah Global Harvest Church, dito po sa Parañaque. At nandito rin po ang bunga ng aming Shekinah Ministry. Sila Pastor Abe, nasa na ating mga grabe hindi sumama yung ibang taga-Shekinah. Alright, Nasa ating mga taga-Shekinah Global Harvest Church, nandyan, lahat sila mahihiyain tumayo. Si Carmi, yeah. Ayun. Okay. All through that journey, 18 years po ako nagturo sa Church Planting Institute. At mapupunan po ninyo na maraming mga taga-Church Planting Institute. Later on, bumubuo silang bagong grupo, yung Church Planters League International, sa pangunan ni Pastor Herbie Carmona, na later on sa makabilang buhay, iniwan po ang kanyang butihing may bahay, si Pastor Arlene. At ngayon, ang Church Planters League International ay nandito kasama po natin, kasama ang ating chairman, si Pastor Philip. Patayin nga natin lahat ng mga church planters sa CPLI, at saka lahat ng church CPI graduates. Kasi ating mga CPI graduates yan. Ayan, mga CPI graduates. Kita nyo, may mga uba na silang lahat. Alright, talawan po natin ng mga taga-CPI. Yan. Alright, tinabi ko rin po sa inyo kanina na si Pastor Bush at saka si Pastor Emil ay sila po talaga yung spearhead nito. Ako po ay sumusunod lang kung saan nila ako papuntahin. Nakakatakot yun, di ba? Pastor, sa lubong sa airport, mama naka-motorsiklo, naka-t-shirt na puti, sumakay ka lang doon, makakarating sa pupunta mo. And then, marami po kami mga pinagsamahan. And then, hanggang sa panahon ni Pastor Herbie Carmona, we traveled through Asia. And doon pinakita sa akin ni Lord yung underground church na mas mabilis lumago ang church na nagtatago kaysa doon sa church na naka-expose. Gusto niyo po marami pang impormasyon tungkol sa underground church? Pastor Nilo po ang inyong tanungin. Bibigyan kayo ng sikreto kung paano makipagbanatan. By the way, hindi po siya originally pastor by profession. Kwan po ito, X-ray man. Kaya pag pipicturean niya kayo, sabi niya, hingang malalim. Sige, magpapicture kayo dito. Una sasabihin niya, hingang malalim, pigil. At ngiti. Iba din talaga. Paglipat po namin sa Australia, the Lord has brought us to a new dimension, and we gave birth to a church called Radiance
Radiance of Jesus Christ Church. Dahil sinisiguro po nilang makabalik ako sa Australia, sumama na rin sila sa akin. So, kasama po natin ang ating mga kasama sa Radiance Church, pero ilang mga ilan-ilan, si Jessie and Jinky Calisar, si Jana Martinez, of course, ang aking misis. Okay? At isa po sa mga church planters natin doon po ay si Pastor Jim Gorgonya mula sa Melbourne, Australia. Yan. Mga alaga ko po yan ng marami. Taas ng kamay, Pastor Jim. Yan. Yan. Pag nagpapakounsel to, kulang ang 2 oras. Kaya tulog na ako. Nagkasalita pa rin siya. Anyway, asan si Jinky? Si Jinky at saka si Jessie, they are one of our prime young couples in our church. Sila po ay, in fact, ngayong araw, birthday ni Jinky. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jinky. Happy birthday to you. Ayan. May birthday song agad. Alright, so yun po ay part ng aming journey. And then, saka ko na idudugtong yung iba kong mga kwento maya-maya ng konti kung meron pa tayong time. But we would like to just enjoy fellowship with you. Ako po, buong pusong nagpapasalamat, taus-pusong nagpapasalamat dahil nakarating po kayo dito kahit na medyo mahirap para sa ilan, meron pong ilang galing sa mga probinsya pa. But just seeing you here is like a reunion. Ito po isang malaking reunion. Looban ng Diyos ay makabalik po kami sa sunod na taon. Meron po akong baston dito dahil handa na po akong magpapalit ng tuhod. Pagod na yung mga tuhod ko so palitan ko na lang. I will be undergoing knee surgery sometime in the next few months. At pagbalik ko po ay wala na po akong baston. Pero mamimiss ko tong baston na to. Kasi pag lumalakad ka sa airport, ganun mo lang yun, nahahawi yung daan. Dito po kayo. Ang galing di ba? Kaya sa ka pumunta, pag may gumano ka, bibili lang ako ng gamot sa Mercury Drug. Dito na po kayo, sir. Saan? Dito po, priority lane. Ay, ang galing. May priority. Kaya parang ayoko ng bitawan to. Maganda to no? Tsaka maganda rin sa forma, di ba? Parang Don Raimundo. So anyways, please pray for me as I go through that. Alam kong gusto niyo akong bumalik. Hindi ko na kayo tatanungin. Alam ko yan. Halata naman di ba? Okay, so kung meron pa ako information na hindi pa nabibigay, mamaya ko ibibigay iba. But I would like to just let you know that we're here for you. Mahal po namin kayo. Marami po tayong mga pinagsamahan sa mga nakalipas na panahon, lalong-lalo na mga kailala ko nung araw pa. Mahirap ko na sabihin kung ano yung mga nung araw pa. Pero lahat po kayo ay mahalaga. Nais ko naman po i-recognize ang bawat isa. At gusto ko po makilala po ninyo si Pastor King Flores, ang aking pong partner sa ministry. Ang tawagan namin dalawa, partner. Hindi naman kami mag-boyfriend, pero partner kami. Siya po ang key person na nagpasimula ng Anito Transformation noong 1998. Kami po yung unang team doon. Meron doon 3 kings. Ang Ray ay king. Siya si Pastor King. At saka si Widen King. O di 3 kings. So, we initiated that move ng Anito Transformation, which is a 10-year project. Maiksi lang ang panahon ni Pastor King doon. I stayed for another 4.5 years. At alam niyo na ang kwento ng Anito. Hindi ko na ikukwento sa inyo yung nangyari doon. But doon kami ipinasok ni Lord sa kakaibang mundo. Imbis na dali namin si Mr. Widen King papalabas ng building niya papunta sa church, we brought the church there. And at some stage, we invited 30 other pastors at doon po nabuo yung NFS Foundation. Sino po sa inyo ang naging part ng NFS Foundation? Tayo nga patayo natin mga naging part ng NFS Foundation. Ayan, dami, di ba? Ayan, praise God. Saludo po kami sa inyo. Salamat po.